O Diyos, maging sa labas ng aming bansa. Naway iyong langis sana naman ba na lang aming pag-aaral at sama-sama namin sinasaway lahat ng hadlang sa aming kalagitnaan. In the name of Jesus, unbelief and doubt, and talk, cast out in Jesus' name. Lahat magsabing, praise the Lord, min mahal. God bless you po. Makabalik tayo sa ating mga upuan. Purihin ang ating dakilang Diyos. Say, praise the Lord. Amen. Hallelujah. Mahin mahal. Pinakamataas na papuri, luwalhati, pagdakil at pagsamba ay sa ating pinakamamalapan na susulamang. Purihin ang dakilang Diyos, ang ating mabait na Diyos, mahin mahal, na hindi nagbabago. Amen. Hindi siya umiidlip, hindi siya naglilikat sa ating lahat. Mahin mahal, nagbabantay, araw at gabi mga kapatid ko. Amen. Hallelujah. We praise the holy name of God in Jesus' name. Amen. Hallelujah. I give the full honor, the respect po sa ating beloved, honorable parents in the Lord, sa kanilang mga turo at aral na hindi natin malimutan, mga minamahal, hallelujah, na siyang naging daan upang tayo po'y makapaglingkod sa mahal na Panginoon at magmana ng buhay na walang hanggan. Amen. Praise God. At mahin mahal, the beloved Honorable Evangelist Will Estrada Almeda, at the beloved Assistant Pastor Lindsay Almeda. At ganun din po ay nais kong magpaabot ng pagbati po at paggalang sa kanilang pamilya. Dahulan with the family. Praise God. Hallelujah. Maging sa lahat ng aking mga kapatid sa ating dakilang Diyos, sa dakong ito mahin mahal, at sa labas po ng ating pong lugar ng Bataan, mga kapatid, sa lahat ng mga kapatid natin, sa lahat ng aking mga co-preachers, mga awit natin, mahin mahal, sa ating mga bisita, mga kapatid ko, sa lahat ng ating mga viewers, here and abroad, mahin mahal, purihin ang mahal ng Panginoon. Sama-sama tayong mga kapatid ko sa salita ng dakilang Diyos natin. Magkaroon po tayo muli ng Bible study. Amen. Praise the Lord. Mahin mahal, ihanda natin ang ating mga Bible, ang ating mga notebook, mga kapatid ko. Take down note. Praise God. Napakahalaga po ng ating aralin, mahin mahal, sa ating pong meeting, mga kapatid ko. Praise God. Philippians chapter 4, verse 13, sabi ng Bible, I can do all things through Christ, which strengthen me. Amen. Tagalog po. Dito po sa mga taga-Pilipos, Kapitulo 4, versikulo 13. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Amen. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin, sa ating pinakamamalapan sa Kristo. Wala na pong iba. Amen. So mga kapatid, ang title po natin na pag-aaralan ay Achieve Your Dreams. Achieve your dreams, ibig sabihin, abutin mo ang iyong pangarap. Amen. Abutin mo ang pangarap mo para sa Diyos, mga kapatid ko. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Itong talatang ito, mga minamahal, wala ka ng alinlangan, wala ka ng iiwanan. Sabi ng talatang ito, mga kapatid, ay kumpleto na makakamtan mo, mga minamahal, ang desire mo para sa dakilang Diyos, mga kapatid. I can do all things through Christ who strengthened me. Amen. Wala ka na dapat alinlangan dyan. Hindi na tayo dapat mag-alinlangan at hindi na tayo dapat magsabi, mga minamahal, na hindi ko kaya. Amen. Hindi natin pwedeng sabihin, mahina ako, hindi ko kaya, hindi ko kayang gawin, malabong mangyari sa akin. Amen. Mga inmahal. So, kaya pinamagatan ko pong achieve your dreams, mga inmahal, for God. Praise God. Alam nyo, marami pong inihanda ang dakilang Diyos na pagpapala po para sa ating lahat na kanyang mga anak, mga kapatid. Amen. Huwag niyo akong tutulugan. Amen. Praise the Lord. Maraming pagpapala, mga mahal, ang nakalaan para sa ating mga anak ng Diyos. Pero kapag isinara natin ang ating puso sa mga plano ng dakilang Diyos sa ating buhay, you miss blessings na inihanda ng dakilang Diyos para sa iyo, mga kapatid. Praise God. Kahit libu-libong mga pangako ng dakilang Diyos sa atin sa banal na kasulatan, kung sarado naman po ang puso natin para sa ating mahal na Panginoon, wala pong pangako ng Diyos na matutupad. Amen ba? Kaya pag-aralan po natin ang ilang mga heroes of the Bible, na bagaman sila po'y
limitado sa kanilang kakayanan at galing, mga minamahal, ay nagawa nilang magtagumpay, mga kapatid. Kapag nakita mo, mga minamahal, yung kalagayan ng mga heroes of the Bible, hindi sila kaiba sa atin, sila po'y tao rin katulad natin. Amen? Hindi sila Diyos. Hindi sila immortal, mga minamahal. Sila din po ay tao katulad natin, pero sila po'y nagtagumpay, mga kapatid. Hallelujah. Unang-una natin tunghayan si Moses. Si Moses, mga minamahal, 80 anyos siya, mga kapatid, nang siya po'y tawagin ng dakilang Diyos para mag-ministry, para pangunahan ng Israel, milyong-milyong Israelita. Pero sabi ni Moses, Lord, who am I? Sino po ako, O Diyos? Si Moses po ay hindi mahusay manalita. Maaring siya po'y utal, maaring siya'y bulol, o mahal. Pero ginamit siya ng dakilang Diyos bilang spiritual leader, mga kapatid, ng milyong-milyong Israelita. Lahat magsabing amen. At nang siya po ay leader na, mga mahal, ng Israel, ay kinasyahan po siya ng kapangyarihan ng dakilang Diyos, higit sa kanyang kakayanan, mga kapatid. Naging propeta siya ng ating pinakamamahal ang Panginoon. Pangalawa po'y makikita natin si Gideon. Si Gideon, mga minamahal, kung babasahin natin ang Judges, chapter 6, verse 12 hanggang 15, mga kapatid. Nung siya'y tawagin ng dakilang Diyos para, mga minamahal, pangunahan po niya, mga kapatid ko, ang bayan ng Diyos, mga minamahal, ang Israel, nag-alinlangan po siya. Kasi wala po siyang kakayanan, mga mahal. Tingnan po natin, basahin natin. Judges, mga hukom, chapter 6, verse 12 hanggang 15. Sa aklat ng mga hukom, kapitulo 6, versikulo 12 hanggang 15. At napakita ang anghel ng Panginoon sa kanya at sinabi sa kanya, ang Panginoo'y sumasa iyo. Ikaw lalaking makapangyarihan, may tapang. At sinabi ni Gideon sa kanya, O Panginoon ko, kung ang Panginoon ay sumasa amin, bakit nga lahat ng ito ay sumapit sa amin at saan naroon ang lahat niyang kababalaghan, gawa na sinaysay sa amin sa aming mga magulang na sinasabi, hindi ba tayo iniahon ng Panginoon mula sa Ehipto? Ngunit ngayon hinulayan kami ng Panginoon at binigay kami sa kamay ng Madian. At tiningnan niya siya ng Panginoon at sinabi, yumaon ka sa kalakasan mong ito at iligtas mo ang Israel sa kamay ng Madian. Hindi ba kita sinugo? At sinabi niya sa kanya, O Panginoon, paanong ililigtas ko ang Israel? Narito ang aking angkan, ay siyang pinadukha sa Manases at ako ang pinakamaliit sa sangbahayan ng aming ama. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Sabi ng dakilang Diyos, mga kapatid, Gideon, inuutusan kita, pangunahan mo ang Israel, iligtas mo sila sa kamay ng Madian na inyong kaaway. Ang sabi ng 14, tiningnan siya ng Panginoon at sinabi, yumaon ka sa kalakasan mong ito, tiligtas mo ang Israel sa kamay ng Madian. Hindi ba kita sinugo? Sabi ng dakilang Diyos, sundan niyo po ako, mga minamahal, para malaman natin, mga kapatid, yung ating kakayanan sa ating panahon ngayon, mga mahal, ay hindi po kaiba doon sa mga heroes of the Bible. Sabi ng verse 15, sinabi niya sa kanya, O Panginoon, paanong ililigtas ko ang Israel? Narito ang aking angkan ay siyang pinakadukha sa Manases at ako ang pinakamaliit sa sambahayan ng aking ama. Paano ko ililigtas, O Diyos, ang aking bayan, ang aming bayan? Wala po akong kakayanan. Mahina lang po ako. Maliit lang po ako. Kung talagang nasa amin ang Diyos, bakit kami naghihirap ng ganito? Mga minamahal, si Gideon po ay meron po siyang disempowering mentality, mga kapatid ko. Napakahina ng kanyang loob. Siguro po dahil sa hirap ng buhay nila, mga kapatid. Siguro po, mga minamahal, dahil sa kakulangan, mga minamahal, ng kanilang pamilya, nagkaroon po siya ng loser's mentality. Laging nasa isip niya, mga minamahal, talunan na kami. Lagi kaming talo. Hindi kami nananalo sa aming kaaway. Alam niyo, isang tao ito, mga minamahal, na inaakala niyang
Siya po yung pinakamahinang tao, mga kapatid ko, na nabuhay sa mundo. Pero alam po ninyo, nung tawagin siya ng dakilang Diyos, mga minamahal ko, binigyan siya ng dakilang Diyos, mga minamahal, ng power, ng lakas. Nung ibinigay ni Gideon ang kanyang buong buhay sa ating mahal na Panginoon, binigyan siya ng talino ng ating dakilang Diyos at tapang. Say amen. At sa loob po ng 300 sundalo niya, mga minamahal, tinalo nila, mga kapatid, yung 185,000 na kanilang kaaway. Hallelujah. Hindi nila kaya yon. 185,000 na kanilang kaaway. Ang sundalo niya, 300 lang. Pero alam niyo ba ang nangyari, mga kapatid? Hindi sila ang lumaban. Mga mahal, sumunod lang si Gideon. At alam ng dakilang Diyos, mga mahal, hindi kaya ni Gideon ang 185,000 na kanilang kaaway. Ang ginawa ng dakilang Diyos, mga minamahal, nagsugo lang siya ng isang anghel. Isang anghel lang, mga kapatid, ang pumuksa sa 185,000. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon, mga mahal. Praise God. Kahit pala mahina ka, mga kapatid, kapag nakita ng dakilang Diyos, mga mahal, yung obedience mo. Hallelujah. I-empower ka ng dakilang Diyos, mga minamahal. Hindi mo kayang gawin ang bagay na mabuti. Hindi mo kayang ayusin ang problema. Pero kapag sumunod ka sa mahal na Panginoon, mga minamahal, hahawiin niya lahat, mga kapatid ko, ng mga problemang yan. Lulutasin niya yan, mga minamahal. Siya ang gagawa. Amen. Amen. Hallelujah. Alam nyo, minsan naglalagay tayo, mga minamahal, ng limitasyon sa ating mga sarili. Minsan, mga kapatid ko, sinasabi natin, mahal na Panginoon, okay na akong dumadalo lang. Wala na akong ambisyon magamit mo, Diyos. Kahit wag mo na akong gamitin sa church. Nakikinig ba kayo? Iba na lang po ang gamitin mo sa church. Marami namang mas higit sa akin. Ganyan kadalasan ng Kristiyano. Kaya ang Kristiyanong ganyan ang kaisipan, mga minamahal, wala na silang dreams. Spiritual dreams na higit pang magamit ng dakilang Diyos, mga minamahal ko, higit pa sa kanilang kakayanan. Minsan, mga kapatid, sasampulan ko po kayo, kahit yung mga magulang sa mga anak. Sasabihin ng magulang, anak, huwag ka nang magpakainit ng husto sa paglilingkod sa Diyos. Huwag naman sobra, anak. Amen? Minsan naman, mga minamahal, yung anak ay hihiling. Tay, nay, gusto ko pong kurso ay architect. Gusto ko po engineer. Gusto ko po ay lawyer. Gusto ko doktor. Gusto ko po nurse. Amen? Ang taas ng ambisyon ng kanilang anak, pero sasabihin ng magulang, anak, hindi mo kaya yung kursong yan. Amen? Hindi mo kaya yung kursong gusto mong papasukan mo. Saka, mahirap lang tayo, anak. Ganyan minsan eh. Minsan, mga kapatid, yung magulang pa yung pumapatay po sa pangarap ng anak. Amen ba? Gising ba ang lahat, mga mahal? Magulang, parents, huwag po ninyong hayaang limitahin ng ibang tao yung pangarap ng inyong mga anak. Huwag po ninyong hayaan, mga mahal, na pagsabihan tayo ng ating mga kamag-anak, mga kapatid, ng mga negative. At ipapasa natin sa ating mga anak. Anak tayo ng Diyos. Amen? Anak tayo ng Diyos. Let us move beyond our limitations. Ano man po yung humahadlang sa sarili mo, mga mahal, sa puso mo, sa isip mo, mga kapatid ko, para sa iyong mga anak, i-overcome mo yun. I can do all things through Christ who strengthened me. Amen? Alam niyo, mas marami po sa atin kasi yung loser's mentality. Mga minamahal. Kahit dito napapansin ko minsan, yung loser's mentality, oy mahal, wala eh. Talunan talaga kami. Ganun talaga eh. Di ba? Sabi ng Bible, we are more than conqueror in Christ Jesus. Nasa isip kasi natin lagi tayong talunan. Nasa isip natin lagi, mga mahal, okay na ako, worshiper na lang, total, langit din naman. Alam nyo, meron tayong bersikulong tutunghayan mamaya
Nakakatakot na bersikulo mga kapatid. Hindi tayo makakatakas, mahal, sa imbestiga ng mahal na Panginoon sa atin darating ang araw. So nasa isip natin lagi yung talunan, mga minamahal. Alam niyo mga kapatid, pag laging nasa isip natin yan, ito po sasabihin ko sa inyo, wala pong maniniwala sa iyo hanggat hindi nila nakikita na yung mga sinasabi mo po, mahal, ay nagaganap sa buhay mo. Wala kang madadalang kaluluwa sa paanan ng mahal na Panginoon. Wala kang madadalang bunga, mahal, sa mahal na Panginoon hanggat hindi nagkakaroon ng kapangyarihan ng dakilang Diyos ang kanyang salita sa buhay natin. Paano kung makakapag-kumbinsi ng tao para madala mo po sa paglilingkod sa dakilang Diyos kung hindi nila nakikitang lumalago ka sa spiritual? Kung hindi nila nakikitang pinagpapala ang buhay mo? Amen? May mga Kristiyano pa nga, mga minamahal, sa talagang grabing trials niya, mga kapatid, kahit sa sanlibutan, humihingi siya ng pagkain. Kristiyano na yan. Hindi natin maintindihan minsan, mahal, yung leading ng Holy Spirit. Sabi ng ating beloved parents in the Lord, kapag ka walang blessing, pinag-aayuno ka ng mahal na Panginoon. Amen? Ibang mananampalataya, mahal, kumakalamang sikmura ang mga kapatid, kahit sa mga sanlibutan, manghihingi ng pagkain. Kahit sa barangay, hihingi ng pagkain. Nakakahiya. Amen? So paano ka makakapag-kumbinsi ng tao, mahal, para madala mo siya sa paanan ng malapay na maglingkod sa Diyos? Kung hindi nila nakikitang lumalago ka sa spiritual, pinagpapala ang buhay mo, mga minamahal. Amen? Naalala ko, mga kapatid, nung panahon po namin, mahal, grabe ang trials nung araw. Estudyante po ako, mahal. Pag uwi ko sa bahay, tanghalian, walang kanin. Ang nasa mesa, 2 pirasong pritong talong. Walang kanin. Yun lang ang kakainin kong tanghalian, 2 pirasong talong. Iinom na ako ng tubig, tapos papasok na ako sa school. Naglalakad kami, mahal, 3 to 5 kilometers. One way lang, pauwi, lakad na naman. Nung makilala namin ang mahal na Panginoon, mahal, kilala na kami ng mga driver, konduktor, mga kapatid sa EDSA. Dahil taon ang binilang na kami by faith, wala kami pamasahe. Pero hindi kami nag-absent sa gawain ng Diyos. Mahal, lalo kami nang gigil, mga kapatid. At nung panahon na yon, mahal, nakita ko ating beloved my co-preacher brother Edgar Arisgado, talagang napaka-aktibo niya, mahal. Talagang sa Amoranto, mga kapatid ko. Hallelujah. Mula pa sa Cuneta Astrodome, mahal. Sa Amoranto, mga kapatid, grabe. Silahis Hotel, mahal. Grabe ang kanilang kainitan. Yun ang nakikita ko, mga kapatid. Kaya kahit hirap na hirap ang buhay namin, mahal, walang makain, mga kapatid. Nag-iisa lang yung aking kuya, yung panganay namin na nagtatrabaho, mahal, breadwinner, nag-strike pa sa kanyang pinapasukan. So wala na talaga kami, mahal, makain. Pero hindi ako nag-absent sa gawain ng Diyos. Nanggigil ako ng husto. Bakit? Pagkat nasa isip ko, nasa puso ko, mahal, positive lagi, Lord. Mahal na Panginoon, alam ko, iaahon mo kami sa kahirapang ito darating ang araw. Alam ko, mahal na Panginoon, pagka nasa labas ako ng bahay, mga minamahal, nakatingala ako sa langit. Nakikita ko yung mga eroplanong dumadaan, mahal, lumilipad yung eroplano. Sabi ko, ano kaya ang pakiramdam nung nakasakay ka sa eroplano? Ang sarap siguro. Dream lang. Pangarap ko lang. Pero habag at biyaya ng mahal na Panginoon, darating palang panahon, yung pangarap mo, mahal, for the greater glory of God, ibibigay ng Diyos. Nung naranasan ko, mahal, ang ating beloved parents in the Lord, beloved the whole and the family, mahal, ginintuan ng kanilang mga puso, napakadalisya ng kanilang mga puso, mahal. Hallelujah. Dinala po ko sa ibang bansa, mga kapatid. Inassign ako sa mga ilang mga bansa, mahal. Doon ko na-realize, mga kapatid ko, na ganun lang pala kasimple. Unang sakay ko sa aeroplano, mahal, kabang-kaba pa ako. Kasi
paglipad ng eroplano, minamahal, parang yung puso mo lumabas sa yung dibdib. Talagang kinabahan ka ng husto. Pero mga kapatid, nung sanay ka na, minamahal, ganun lang pala. Exciting pala, minamahal, pag nag-abroad ka. Yun lang palang pumapasok ka sa airport, minamahal, tinutulak mo yung iyong bagahe. Meron kang hawak na ticket, minamahal, at kumakaway ka, mga kapatid, sa mga iiwanan mo. Pagdating mo sa ibang bansa, mga kapatid, 1 week okay pa yan, 2 weeks okay pa yan, 3 weeks, 1 month, 3 months, mahal, wala na, inip ka na. Gusto mo nang umuwi ng Pilipinas. Ganun lang pala, mahal. Pero ang point ko rito, mga kapatid, naging dream ko yon, naging pangarap ko yon. Mahal na Panginoon, ngayon wala kaming makain. Ngayon, mahal na Panginoon, ang hirap ng buhay namin, wala akong pamasahe. Pero hindi ako nag-absent sa iyong gawain, Lord. At nakikita ko ngayon, mahal, yung mga eroplano, sana makasakay ako dyan. Ganun lang pala kasimple. Meaning, dapat sa paglilingkod natin sa dakilang Diyos, may dream ka. May pangarap ka. Amen? Hindi lang worshiper. Hindi lang hanggang dito. Kayo na mga choir member, may mahal, ng Alas-Asin. Hindi lang kayo choir ng Alas-Asin. Choir kayo ng Jesus Miracle Crusade. Choir kayo ng buong daigdig, mga minamahal. Amen? May mahal, mangarap ka, mga kapatid. Mahal na Panginoon, darating ang panahon. Magtatapat ako sa iyo, susunod ako sa iyo, mahal na Panginoon, nagpapakainit ako sa iyo. Darating ang panahon, gagamitin mo ko hindi lang dito sa Alas-Atin, kundi sa main church, hindi lang doon, kundi sa ibang bansa, gagamitin mo ko. Yan ang pangarap ko in the name of Jesus. Amen? Hallelujah. Si David, King David ng Israel. Alam niyo po yung kanyang background? Shepherd siya. Tagapagpastol lamang siya ng tupa sa bukid ng kanyang ama. Ang tagapagpastol, mga minamahal ko, ay karamihan dyan trabaho ng isang taong mahirap. Hindi po siya eldest. Hindi siya pinaniwalaan ng kanyang tatay, mga minamahal at ng kanyang mga kapatid. Nang maghanap po si Prophet Samuel, mga minamahal ko, nang i-anoint niya bilang kapalit po ni King Saul ng Israel. Tinanong po ni Prophet Samuel si Jesse na tatay ni David, wala ka na bang ibang anak, Jesse? Sabi ng tatay niya, meron pa akong anak na nagpapastol ng mga tupa sa bukid, pero wala yun. Bata lang yun. Ang nasa isip po ni Jesse, nararapat lang si David na magpastol ng mga tupa sa bukid. Bata lang naman yun. Mas bilib po si Jesse sa mga kapatid ni David. Kahit nang magpresenta po si David na labanan si Goliath, mga minamahal ko, sabi ng mga kuya niya, David, umiral na naman ang kayabangan mo. Lakas ng loob mo. Dapat nasa bukid ka lang. Si David po ay walang experience sa labanan. O mahal. Wala pa siyang tinalo, wala pa siyang napatunayan. Wala siyang edukasyon. Nakikinig po ba kayo? Wala siyang edukasyon. Pero meron siyang pusong nagmamahal sa Diyos. Meron siyang pusong mapagmalasakit sa bayan ng Diyos ang Israel. Kaya nung makaharap niya si Goliath, mga mahal, sabi ni David, sinong kutong lupang Goliath na ito na hinahamak ang bayan ng Diyos? Dinidiscourage siya ni King Saul. Hindi mo kaya, David, napakabata mo pa. Pero sabi ni David, Haring Saul, napakarami ko na pong napatay na hayop, leon at oso, sa pagpapastol ko ng mga tupa ng aking ama. Yun lang ang kanyang experience, mga hayop lang. Pagharap niya kay Goliath, minaliit din siya ni Goliath, mga minamahal. Siguro, dahil hindi siya matipuno, bata lang siyang maliit, hindi siya matangkad, o mahal. Pero si David, hindi po siya nagkulang ng pagsunod at pagmamahal sa dakilang Diyos natin. Prayerful po si David. At meron siyang passion sa kanyang puso. Meron siyang passion sa gawain ng Diyos. Sa mga taong walang kaligtasan. Mahal. Amen.
Kaya sa pamamagitan po, mga inmahal, sa pamamagitan lang ng tirador, slingshot, at sa pamamagitan ng 3 makikinis na bato, pinatay niya si Goliath, mga inmahal. At doon natanyag si David sa buong kaharian ng Israel. At mula sa pagiging pastol, mga inmahal, ng mga tupa, iniluklok siya ng dakilang Diyos bilang hari ng bansang Israel. Itinaas siya ng Diyos. Amen? Amen? Nangarap si David. Sabi ng Psalms 91 verse 14, because He hath set His love upon me, therefore will I deliver him. I will set him on high. Itataas ko siya because He hath known my name. Amen? Tingnan natin sa Tagalog. Ito po sa katanga mga awit, Kapitulo 91, versikulo 14. Sapagkat kaniyang inilagak ang kaniyang pag-ibig sa akin, kaya ililigtas ko siya. Aking ilalagay siya sa mataas, sapagkat kaniyang naalaman ang pangalan ko. Amen. Masiglang palakpak para sa ating dakilang Diyos, mga inmahal. Let's say praise the Lord, mga inmahal. Hallelujah. Because He hath set His love upon me, therefore I will deliver him. Ililigtas ko siya. Amen. I will set him on high because He hath known my name. Sometimes, minsan mga minamahal, yun ang kulang sa atin, mga kapatid. Pagmamahal sa calling natin. Yun ang kulang sa atin. Hindi natin minamahal yung calling natin. Nawawalan po tayo ng desire na palaguin yung calling natin. Nawawala po yung desire natin na gamitin tayo ng mahal na Panginoon for the greater glory of God. Sapat na sa atin yung dumadalo, nagpupuri sa mahal na Panginoon, nagbibigay, mga mahal. Okay na yon. Okay na to, kahit ganito lang ang chapel natin, okay na yan, mga mahal, okay na yon. Hindi. Hindi yan ang plano ng Diyos sa ating buhay. Naniniwala kayo doon? Praise the Lord. We don't have the passion to do sa pinagagawa ng dakilang Diyos sa atin. Wala tayong passion, mga mahal, dun sa mga bagay na gustong ipagawa ng dakilang Diyos sa atin. Yung mga pinagpalang anak ng Diyos, saan ba nagsimula yan? Sa walang-wala din eh. Bakit sila nandyan sa pinagpalang buhay? Malaki ang dream nila. Nangarap sila. Lord, someday, gagamitin mo ako sa malaking gawain. Amen. Lord, someday, gagamitin mo ko para sa kaligtasan ng maraming kaluluwa. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Naalala ko ating beloved parents in the Lord, mga mahal. Nagtanong ang ating beloved honorable pastor kasi hindi pa nila alam doon ang calling nila. Sabi ng patutuan natin, beloved honorable pastor, naranasan namin na magluto ng barbecue. At sabi niya, nagtaka ako, nagtinda kami ng barbecue, walang bumili kahit isa. Kasi nagkulang ako ng wisdom, sabi niya. Yung barbecue, ganyang kahaba yung pinutol ko, ganyang kahaba, tinuhog, parang mga bulati. Kaya walang bumili. Nalugi. Nagluto naman ng nasa kawa, mga mahal, candy, luto. Nakatulog daw ang beloved pastor, mga mahal. Sa kanyang pagkakaidlip, na naginip siya, naghihilamos. Hinilamos niya tuloy, mga mahal, yung nasa kawa. Hindi talaga kalooban ng mahal ng Panginoon, mga mahal. Hanggang sa nagtanong ang mahal ng Panginoon. Sabi niya, nagtanong ang beloved pastor sa mahal ng Panginoon. Mahal ng Panginoon, ano talaga ang tawag mo sa amin? Magtrabaho na lang kami para magbigay sa gawain mo, mahal ng Panginoon, para maraming maligtas. Ano talagang tawag mo sa amin? May mahal, nangusap ang dakilang Diyos sa Timothy. May mahal, sabi ng mahal ng Panginoon, do the work of an evangelist. Preach the word in season and out of season. Amen? May mahal, nung nalaman, mga kapatid, ng mahal pastor, ang tawag ng mahal ng Panginoon talaga bilang evangelist, mga kapatid, doon sila nagsimula mag-evangelize.
Panginoon mahal. Mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng gabi, mga kapatid, kumakatok sila sa mga bahay. Nag-share sila, Panginoon mahal, ng gospel sa mga tao, mga kapatid ko. Grabe. Nagbabasketball, Panginoon mahal. Kita ng beloved pastor, mga kapatid, ba't pinag-aagawan yung bola? Panginoon mahal. Nag-preach ang beloved pastor, tumigil sila sa laro, Panginoon mahal. Nag-iyakan yung mga naglalaro, mga kapatid, tumanggap sa mahal ng Panginoon. Kaya nakita ng beloved pastor, Panginoon mahal, yun ang calling niya. Yun ang calling, Panginoon mahal. Soul winner, mga kapatid. Kaya itong bunga ngayon, nandito tayo ngayon. Amen? Hallelujah. Panginoon mahal. Buong Pilipinas, mga kapatid, Luzon, Visayas, Mindanao, sa labas ng ating bansa, Panginoon mahal, naroon na po ang ating gawain, mga kapatid ko. Hindi pa matigil, Panginoon mahal, yung paglapit ng mga tao sa mga krusada natin, mga kapatid. Nagbunga talaga. Kasi sumunod ang ating beloved parents in the Lord sa calling ng ating mahal na Panginoon. Amen? Sa kanilang calling, mahal. Salamat sa dakilang Diyos. Isa tayo sa pinagpala ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Amen? Hallelujah. Mga kapatid ko, challenge po natin ang ating mga kapatid sa mga sandaling ito. Mga minamahal ko, achieve your dreams for God. Mahal. Amen? Sikapin natin, mahal. Abutin natin, mga kapatid ko, yung pinapaabot ng dakilang Diyos sa atin. Sa Luke chapter 12, verse 48, mahal. Sabi ng talatang ito, mga kapatid, for unto whomsoever much is given, of him shall be much required. Tingnan niyo sa Tagalog. Sa aklat ng Lucas, Kapitulo 12, versikulo 48, datapwat ang hindi nakakaalam at gumawa ng mga bagay na karapat-dapat sa mga palo ay papaluin ng kaunti. At sa sinumang binigyan ng marami ay marami ang hihingin sa kanya. At sa sinumang pinagkatiwalaan ng marami ay lalo ng marami ang hihingin sa kanya. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga mahal. Sa sino mang binigyan, unawaan natin ito. Sa sino mang binigyan ng marami ay marami ang hihingin sa kanya ng dakilang Diyos. At sa sino mang pinagkatiwalaan ng marami ay lalo ng marami ang hihingin sa kanya. Ibig sabihin nito, tinawag tayo ng dakilang Diyos, may calling tayo, may mahal. Inaasahan ng dakilang Diyos, lalago tayo. Inaasahan ng mahal ng Panginoon, magtatapat tayo. Palalaguin natin, may mahal, yung ating ministry. Pero hindi natin ginawa, mga kapatid. Hallelujah. Nagpalamig-lamig tayo, may mahal. Naging okay na lang tayo, mga kapatid, dun sa, okay na ako dito. Iba na lang, may mahal. Much is given, much is required. Maraming blessing kang natanggap sa mahal na Panginoon. Pero hindi mo pinagyaman ang espiritual. May mahal, sisigilin tayo ng dakilang Diyos dyan. Amen? Amen? At sa sino mang pinagkatiwalaan ng marami, ay lalo ng marami ang hihingin sa Kanya, mga kapatid. So wala tayong takas doon. Wala tayong takas doon, may mahal. Magkakaroon po ng tanungan pagdating sa langit, mga kapatid. Interrogation, may mahal, sa langit. Pag tinanong ka ng mahal na Panginoon, tinanong tayo ng mahal na Panginoon, paano mo pinagbunga yung gift na binigay ko sa iyo? Paano mo pinagbunga, mahal, yung kaligtasan na pinagkaloob ko sa iyo? Ilan ang nadala mong kaluluwa sa paanan ko? Maaaring yun ang tanong sa atin. Amen? Ngayon, mahal, kapag hindi natin nagampanan, mga kapatid, yung ating mga tungkulin bilang mananampalataya, mga minamahal, kahabag-habag, mga kapatid, wala pa rin kaligtasan eh. Sapagat sabi ng Bible, 7:21 ng Matthew, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa langit, kundi yun lamang gumagat ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Nakikinig po ba kayo? Gising po ba tayo lahat? Hallelujah. So moving beyond your limitation. Our limitation. Maglingkod tayo sa dakilang Diyos, lampasan man natin. Lampasan pa natin yung limitasyon na dinidikta ng ating isip at puso natin. O mahal. Tawirin pa natin yon, mga kapatid. Kung nasa isip natin, okay na ako ngayon. Okay na ako dito. Yung puso natin, may mahal, okay na ako dito. Total, marami na akong nagawa sa iglesia. Okay na ako dito, may mahal. Lampasan pa natin yon, mga kapatid.
Amen. Praise the Lord. Tingnan natin yung isang example pa rin, mga minamahal, si Joseph. Sa Joseph sa Genesis, mga minamahal. Ang tawag sa kanya ng kanyang mga kapatid, Joseph the Dreamer. Nakikinig po? Joseph the Dreamer, mga minamahal, lagi siyang nananaginip. Lahat ng kapatid ni Joseph, galit po sa kanya, mga kapatid. Ang dahilan kung bakit poot na poot yung mga kapatid ni Joseph sa kanya, dahil mahal na mahal ni Jacob, yung anak nilang si Joseph. Paborito ni Jacob yun, mahal yung anak nilang si Joseph. Nanaginip si Joseph. Ang kanyang panaginip, ang buwan at ang mga bituin lumuhod sa kanya. At ang interpretasyon, mahal ng kanyang panaginip, ng kanyang dream, darating po ang panahon, itataas ng dakilang Diyos si Joseph. Gagamitin ng dakilang Diyos si Joseph. At maging ang kanyang ama at ang kanyang mga kapatid ay yuyuko sa kanya. Darating ang panahon. Yun ang kinukwento niya. Doon siya kinamuhian, mahal ng kanyang mga kapatid. Kaya nangyari, mga kapatid ko, ay isang araw, lingid sa kaalaman ng kanilang ama, inihulog si Joseph sa balon. Balak patayin. Nung nakapag-isip-isip, mga minamahal, si Ruben ay naawa kay Joseph. Mamamatay yung kanilang kapatid, kaya kinumbinsya niya yung kanyang mga kapatid. Minman sabi ni Ruben, iahon na lang natin, pagkwartahan na lang natin, pagkakapirahan na lang natin, ibenta na lang natin sa mga merchandisers. So inahon nilang mga mahal, habang dumadaan po mga kapatid ko, yung mga merchandiser, binenta siya. So naging alipin siya ng Egypt, mga minamahal ko. Naranasan niyang mabilanggo na walang kasalanan. At nung panahon na yun, mga kapatid, si King Pero po ang hari ng Egypt. Na naginip po si King Pero patungkol po sa ekonomiya, mga mahal ng Egypt. Tanging si Joseph lang po ang nakapag-interpret ng kanyang panaginip. So mga minamahal ko, nung masolve yung ekonomiya ng Egypt, mga kapatid, humanga po yung hari. Ginawa siyang segundo sa hari. Doon natupad yung dream ni Joseph. Nagkaroon po ng drought, mga minamahal, sa buong daigdig. Sa Egypt lang po, mga kapatid ko, maginhawa dahil sa katalinuhan ni Joseph. So ginawa siyang segundo sa hari, tinaas siya ng mahal na Panginoon. Doon po nagmakaawa yung mga kapatid niya dahil sa gutom. Lumuhod yung kanyang mga kapatid sa kanya. Doon natupad yung kanyang dream. At mula sa slavery, ginawa siyang segundo sa hari. Amen? Praise the Lord! Praise the Lord! Yung panaginip ni Joseph, mga minamahal ko, na yung mga bituin at yung buwan ay luluhod sa kanyang mga kapatid ko. Hinintay niya yon. Hinintay niya yon. At yun yung kanyang desire sa kanyang puso. Lalo siyang naging mainit, mga minamahal, sa pagmamahal sa dakilang Diyos. Amen? Mga minamahal, kung ano po yung desire natin. Sabi ng Psalms 37, verse 4 and 5. Sabi ng Bible, delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desire of thine heart. Commit thy way unto the Lord. Trust also in Him, and He shall bring it to pass. Tignan niyo. Dito po sa katang mga awit, Kapitulo 37, versikulo 4 hanggang 5. Magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon. Tumiwala ka rin naman sa Kaniya at Kaniyang papangyarihin. Amen. Tumiwala ka sa Kanya at Kanyang papapangyarihin ang iyong desire. Amen? Say, praise the Lord! Magpakaligaya ka sa mahal na Panginoon at Kanyang ibibigay ang nasa ng iyong puso. Bakit may mga Kristiyanong limitado ang paglilingkod nila sa dakilang Diyos? May mahal. Dahil naglingkod sila sa ating dakilang Diyos, pero wala silang dream. Wala silang pangarap na gamitin sila ng dakilang Diyos. Amen po ba? Praise the Lord. Naglilingkod sila sa dakilang Diyos pero wala silang pangarap na gamitin pa sila sa mas malawak na gawain ng mahal na Panginoon. Naglilingkod sila sa dakilang Diyos pero hindi nila sinasamahan ng pangarap, Panginoon mahal. Ano dapat ang pangarap ng Kristiyano, mga kapatid ko? Gising pa ba lahat? Ano dapat ang pangarap ng Kristiyano? Mahal na Panginoon, gamitin mo po ako
sa kaligtasan ng maraming kaluluwa. Amen? Sino po yung hindi pa nakaranas dito na humayo para i-share ang gospel? Meron ba? Dapat lahat po tayo. Dapat po, halimbawa, kung tayo po'y 200, sa loob ng isang buwan, mga mahal, pwede magdoble tayo? Sa loob ng 3 months, pwede tayong mag-400? Bawat isa magdala ng kaluluwa sa gawain ng mahal na Panginoon. Say amen? Amen? Mga mahal, kaya ang prayer po, mga kapatid ko, ng may dream, may pangarap. Lord Jesus, gamitin mo po ako bilang mangangaral mo. Gusto kong magdala ng Word of God. Amen? Gusto kong mag-preach ng gospel para sa kaligtasan ng aking kababayan. Gamitin mo ako, Diyos, bilang mga awit mo. Lord, gamitin mo ako, mahal na Panginoon, bilang finest choir. Gamitin mo po ako bilang adults choir, mahal na Panginoon. Gusto kitang awitan. Gusto mong magamit mo ako, mahal na Panginoon, habang ako'y nabubuhay sa mundong ito. Mahal na Panginoon, use me. Gamitin mo po ako. Ito lang ang tanging maigaganti ko sa iyo. Sa iyong kabutihan, sa iyong kagandahang loob, sa lahat ng mga pagpapalang ipinagkaloob mo sa akin, O Diyos, sapagkat ko hindi ako magpapagamit sa iyo, mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, much is given, much is required. Sisingilin tayo ng Diyos. Sisingilin tayo ng mahal na Panginoon kapag hindi tayo nagpagamit sa nais ng Diyos na pagpapagamit. Lahat magsabing, praise the Lord. O yun, mahal, dapat ganun ang prayer natin. Lord, gamitin mo akong makapagdala ng kaluluwa sa paanan mo. Pagpalain mo po ako, willing akong sumuporta, tumulong financial sa iyong church, sa iyong gawain. Amen. Amen. Sana, mga minamahal, next week may lumapit sa aking kapatiran at sabihin na, Brother Neil, magkrusada naman tayo. Sana may lumapit sa akin at bumulong sa akin, Brother Neil, mag-Bible study tayo. Amen? Amen? Dapat hindi lang ako lagi nag-encourage. Dapat, may mahal, yung mga member of the church, may mahal, yung body of Christ, mga kapatid, dapat ini-encourage nyo yung nangunguna. May mahal, Brother Neil, kaya natin yan. Kaya natin yan. Mahal na Panginoon, hindi tayo pababayaan. Amen? Magkrusada tayo kahit barangay. Hallelujah. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Alam nyo, kapag hindi mo minaximize yung calling mo sa Diyos, ang tawag dyan, limit. Kapag hindi natin minaximize, hindi natin binigay ng full sa mahal na Panginoon, may mahal, kahit nangungusap na siya, kahit nakakonvict ka na, may mahal, ayaw mo pa rin ibigay, mga kapatid ko. Nagdadamot ka pa, may mahal. Ang tawag dyan, limit. At yung mga hadlang, mga kapatid, para hindi mo magawa yung pinagagawa ng dakilang Diyos sa'yo. Una, discouragement. Baka mapahiya tayo. Tanggalin po natin yung discouragement. Pangalawa po, kinukumpara mo yung sarili mo sa iba. Amen. May mahal, hindi natin pwedeng pagkumparahin ang kanya-kanyang outreach. Isa lang ang pastor natin. Amen. Praise the Lord. Huwag nating sabihin, may mahal, mas pinagpala ang balanga. Kayo dito sa Maribeles, kayo dito sa Alas Asin, magsumikap kayo. Hindi natin pwedeng sabihin yun. Bahagi ka sa body of Christ. Amen. At huwag mong sabihin, gawain namin yon, gawain namin ito, gawain. Hindi. Gawain natin lahat ito. Amen. Sabi ko nga po sa inyo, hindi ka lang choir member ng Alas Asin. Choir member ka ng Jesus Miracle Crusade. Huwag natin ikumpara yung sarili natin sa ibang minamahal. Lahat tayo panalo dito. Walang talo dito. Amen ba? Huwag natin sabihin, mahal na Panginoon, hindi ako katulad nila na talented. Ako, wala po akong talento, wala po akong kakayanan. Huwag mong isipin yun. Huwag mo nang isipin yun, may mahal. Alisin mo na sa isip mo yun. Mga minamahal, kapag may nakita kang magaling, iniiwas mo yung sarili mo, mga minamahal, at sinasabi mo, hindi ako para sa mahuhusay. Amen?
Tanong ko sa inyo, sino dito ang pinanganak na doktor agad? Sino dito yung pinanganak, mga mahal, na nurse agad, engineer agad, architect agad? Wala. Di ba? Amen? Yung iba nga nating mga choir member, mga minamahal, pakantahin mo ng solo yan, mga kapatid. Papuntang Quiapo, Cubao ang boses. Pero kapag tumayo dito, mga mahal, grabe ang mga boses ang gaganda. Di ba? Praise the Lord. Yung mga gitarista natin, mga drummers natin, mga mahal. Sabi nga nung nakausap kong instrumentalist, mga kapatid, ay nasa langit na siya ngayon eh. Mga mahal. Sabi, practice ng practice, kalat. Mga mahal. Pero mga kapatid, ang pagdating mga mahal sa actual, ang husay niya. Dahil yung talento mga minamahal, kapag sinamahan ng anointing mga kapatid, lalong gumaganda. Amen ba? Amen mahal. Kapag may unity mga kapatid ko, wala namang magaling sa atin eh. Wala namang magaling sa atin. Hallelujah. Lahat tayo mga minamahal, galing sa wala. Lahat magsabing praise the Lord. Amen mahal. Dapat kapag nakita mo po yung isang tao mga kapatid, mahina ang loob, kulang sa pinag-aralan, or mahina mahina mo yung IQ, mga kapatid ko, huwag mong laitin. Huwag mong pagtawanan. Dapat turuan nyo. Kung ano yung talino meron kayo, i-share nyo sa Kanya. Sapagkat isa tayo sa katawan ni Kristo na mahal na Panginoon. Amen ba? Praise the Lord. Palakpakan natin ang dakilang Diyos mo mahal. Hallelujah. Alam nyo mga kapatid ko, huwag nating hayaan maging bigo ang Diyos sa nais niyang ipagawa sa ating buhay. Amen mahal. Huwag nating pagharian mga kapatid ko yung takot sa ating mga puso. Takot tayong magpagamit, takot tayong magpasakop sa kagustuhan ng mahal na Panginoon. Takot tayong sumunod sa dakilang Diyos, mga minamahal. Huwag po mga kapatid. Ang mahal na Panginoon, napakabait niya. Mga mahal. Gusto niya talagang gamitin ako, gamitin tayong lahat. Amen ba? Lalo ngayon nakikita natin paganda ng paganda ang gawain dito sa Alas Asin. Lahat magsabing praise the Lord. Amen mahal. Imagine, overnight ngayon, mga kapatid ko, halos puno yung chapel natin. Pag Sunday, mga mahal, puno talaga yung chapel natin. Amen? At mga mahal, grabe, kumilos ang mahal na Panginoon, mga mahal sa ating gawain. Hallelujah. Purihin ang dakilang Diyos. Amen? Lahat ng revive, magsabing, praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Purihin ang mahal na Panginoon. Yan po'y bunga ng panalangin ng ating beloved parents in the Lord and the beloved kanilang beloved children mo in mahal. Amen. Hallelujah. Alam niyo po, mga kapatid, nalilimitahan natin ang dakilang Diyos when we disobey God. Mo in mahal. Nalilimitahan po, mga kapatid ko, ang mahal na Panginoon. Hindi natutupad yung ating mga dreams, yung ating mga pangarap, mga minamahal, lalong higit na magamit ng dakilang Diyos when we disobey God. Mahirap mabless ng mahal na Diyos kapag namumuhay tayo sa pagsuway. Amen? Amen. Mga minamahal, ako po nasa-challenge mga kapatid. Wala kasi akong nabasa sa Bible na taong dating punong-puno ng kakayanan na ginamit ng Diyos. Wala akong nakita mga minamahal na kumpleto ang kakayanan na ginamit ng mahal na Panginoon. Lahat po ay may kakulangan. Katulad may mahal na mga apostol sa Acts chapter 4 verse 13, sabi ng Bible, now when they saw the boldness of Peter and John and perceived that they were unlearned and ignorant men, they marveled and they took knowledge of them that they had been with this Jesus. Yung mga apostol, mga minamahal, karamihan sa kanila ay sabi ng Bible, they were unlearned. Ignorant men, mga ignoranting tao, mga walang pinag-aralan, sabi rito, mga mahal. Pero nagugulat ang mga tao, mga kapatid ko, kapag sila nangaral ng gospel, very powerful. Mga mahal. Si Peter, mga kapatid, ay mangingisda, wala siyang pinag-aralan. They were unlearned, sabi ng Bible. Pero, mga mahal, nung siya po ay nagbigay ng buhay sa mahal na Panginoon, nagpagamit sa dakilang Diyos, sa nais ng Diyos, mga minamahal at dinais niya, maging anino niya may power. Maging anino ni Peter may mahal. Pag nadantay, mga kapatid ko, sa lumpo, tumatayo ang lumpo. Grabing power. Amen. Praise the Lord.
Acts chapter 4, verse 13, mga mahal. At isunod natin, beloved, yung Acts chapter 5, verse 15. Pagsunurin po natin to. Malapit na tayo magtapos. Sa aklat ng mga gawa, Kapitulo 4, versikulo 13, na makita nila ang katapangan ni Pedro at ni Juan at pagkatalastas na sila yung mga taong walang pinag-aralan at mga mangmang, ay nagtaka sila at nagkakilala nila na sila'y nakasama ni Jesus. Sa 15, 5:15 ng mga gawa, Chapter 5, verse 15 ng Acts. Na anupat, dinala nila sa mga lansangan ang mga may sakit at nilagay sa mahigaan at mahiligan upang pagdaan ni Pedro ay maliliman lamang ng anino niya ang sinuman sa kanila. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon, mga mahal. Lahat magsabing, praise the Lord, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Matapang, mga mahal, si Peter at si John sa pangangaral. Kahit wala silang pinag-aralan, tingnan nyo. Mga mahal, kahit sila yung mga ignoranting tao, sabi ng Bible ignoranting tao, mga kapatid. Mga mahal, pero nung dalhin sa kanila ang mga may sakit, mga mahal, anino pa lang ni Pedro, tumatayo na yung mga lumpo, mga kapatid ko. Ganyan pala ang dakilang Diyos pag gumamit siya, mga mahal, sa ating lahat. Kaya mga kapatid, huwag panghinaan ng loob. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Para lubusan, mga minamahal, na ibigay ng mahal na Panginoon ng kanyang mga pangako sa atin, mga kapatid. Mga mahal, mula ngayon, Lord, gamitin mo ako. Amen. Lord, use me. Say, praise the Lord, mga mahal. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid. Tumayo tayong lahat, mga mahal. Awitan natin ang mahal na Panginoon. Lord, I offer my life to you. Amen. Praise God. Thank you, Jesus, Lord. Oh, that I am. Oh, that I have. I lay them down before you. Yes, Lord Jesus. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Things in the past, things that I see, wishes and dreams that are yet to come true, and all of my hope, and all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you, everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you,
lasting sacrifice. Lord, I offer you my life. Minsan po. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hope and all of my plans, my heart and my hands, I lift it to you. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you. Hallelujah. As a pleasing sacrifice, Lord, I offer you my life. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my thanks to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my thanks to you, lifting my praise to you. Hallelujah. As a pleasing sacrifice. Lord, purihin ang dakilang Diyos. May mahal. Gusto kong awitin natin ulit mamaya itong awitin natin. Napakaganda. I offer my life to Lord. Tuparin mo po, O Diyos, ang aking mga dreams, mahal na Panginoon, sa paglilingkod sa iyo. Magkaroon tayo ngayon mahal ng design, mga kapatid. Libos na magkamit pa ng mahal na Panginoon. Sabi ng ating key verse, napakaganda. I can do all things through Christ who strengthened me. Magagawa ko lahat ng bagay dahil kay Kristo sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Ako'y nabibless, mahal sa lugar na ito. Nabibless ako sa mga kabataan na patuloy na nagpapakainit, ginagamit ng mahal na Panginoon. Sa ating mga awit. God bless you so much. Sa ating mga instrumentalists, nakilang Diyos magpala sa inyo. Sa lahat ng ating IT group, may mahal. Sa control. Kaya naman ako'y nagsusumikap. May mahal, kaligayahan po nila yung suportahan sila. Inayos natin may mahal yung kanilang organ. Kumuha ko ng bagong mixer, may mahal, Midas. Namili tayo, may mahal, ng mga computer, mga kapatid, kahit ang mamahal. Gusto ko kasi, may mahal, yung passion nila, yung kanilang kaligayahan, may mahal, na magamit ng mahal na Panginoon. Yung kanilang mga talento, na huwag masayang. May mahal, huwag masayang. May mga kapatiran, mga mahal, na ginamit ng mahal na Panginoon para bumili ng ating mga microphone. Bilihin yung mga mic stand, mga mahal, ang mamahal.
Dahil ang desire po namin, lahat ay maging maligaya. Maabot namin, mga minamahal, yung inyong passion. Lalo kayong magamit ng mahal na Panginoon. Para lalong gumanda ang gawain ng dakilang Diyos. Kapag inaayos mong gawain ng mahal na Panginoon, simpleng bagay lang. Tulungan mo, mga mahal, ng pagpapaganda ng gawain ng Diyos. Makita ng dakilang Diyos, mga mahal, may dream ka. Mga mahal, mahal na Panginoon maglalapit ng mga kaluluwa. Siyang magpapalago ng gawain. Siyang magpapaganda ng gawain, mga mahal, hindi tayo. Hallelujah. Kaya itong sinimulan natin, mga mahal, napakalakas na po ng moving ng Holy Spirit sa ating pagsamba. Sign po yan na may magandang plano ang Diyos sa lugar na ito. Pagagandahin niya ang gawain sa lugar na ito. Mga mahal. Kaya magsama-sama tayo, mga kapatid. Magtulong-tulong tayo. Muli natin awitin, mga mahal, ang second stanza ng ating pong mga mahal, napakagandang awitin. Things in us wishes and dreams that are yet to come true. All of my hope and all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my thanks to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my thanks to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Thank you, Jesus. Dumako tayo sa ating mga panalangin, mga mahal, sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Thank you, Jesus. Hallelujah. Mga minamahal, sama-sama tayong dumalangin sa ating mahal na Panginoon, sa ating mga pangangailangan. Amen. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Mapagpala namin Ama sa langit. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Hallelujah, sa umagang ito, sa iyong mga banal at sagradong salita. Mahal na Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga anak sa lugar na ito. Mahal na Panginoon, nagkaroon ng desire. Mahal na Panginoon, O Diyos, patuloy mong gamitin, kasangkapanin, palaguin, O Diyos. Hallelujah, Lord God. Mahal na Panginoon, hallelujah. Ikaw na ho siyang magpala sa kanilang lahat. Mahal na Panginoon, tulungan mo kami, Amang Banal, O Diyos. Hallelujah, Lord God. Patuloy mo pa kaming maggamit sa mga lawak pang gawain, mahal na Panginoon. Hallelujah, Lord God. Mahal na Panginoon, dalangin namin, alisin mong hadlang sa aming paglilingkod sa iyo, O Diyos. Ano mga kahinaan, pagkukulang, pagkakasala, Lord God, forgive us. Lord God, linisin mo yung mga puso, mahal na Panginoon. Patuloy mong pagpalain ang gawin mo sa lugar na ito. Dakilang Diyos, kung paano pinagpala mo, O Diyos, sa aming main church, sa mga banal, sa pangunat panalangin namin, beloved, Honorable Pastor Wal Estrada Almeida. Dakilang Diyos, pagpalain mo na kami sa lugar na ito, ang banal. Alisin mong hadlang, mahal na Panginoon, sa mga pagpapala sa iyong mga anak. In the name of Jesus, Father, we pray, God. Hallelujah. Ipatong po natin ang kanang kamay sa ating mga ulo. Kaliwang kamay, mga mahal sa ating mga karamdamang taglay, mga kapatid ko. In the name of Jesus, hallelujah. Sama-sama namin sinasuway lahat ng uri ng karamdaman. Sa pangalan ni Jesus, be healed right now. In Jesus' name, sicknesses and disease, cast out, be healed in Jesus' name.
problems be solved. Hallelujah. Cast out in the name of Jesus. Poverty, cast out in Jesus' name. Hallelujah. Anumang karamdaman, hallelujah. Palalamig, palulupaypay, pag-alinlangan, cast out in Jesus' name. Be blessed in Jesus' name. Be strong in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga kapatid. Tumayo tayong lahat. Amen, mahal. At taas natin ang ating mga kamay. Praise God. Hallelujah. Amen, mahal. Tayo tatalon, mga kapatid, 3 times. Sabay sigaw, hallelujah. Praise the Lord. Mula sa ating mga puso, amen, mahal. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Lahat magsabi, praise the Lord, amen, mahal. Praise God. God bless you po, mga kapatid. Purihin ang ating mga Panginoon. At dadako tayo, amen, mahal, sa ating announcement. Amen, ating beloved, beloved elder, amen, mahal, Brother Tanit.